Tol, rap. Rap. Tingin. Abante ka konti. Dito ka. Yan, yan. Tabi ka sa letter A. Kunti pa, rap. Yan. Yan. 1, 2, 3. Banat. Okay. Ilog dyan. Tapos dagat dun. Ha 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 ha. Pariketa na ako ito. Sarap mag-bike ng gantong oras. Kapag deodorant ba ako? Wala kang deodorant na laglag? Meron. Kapag deodorant ako. Wala rito sa ano tol, Ibona, papuntang Umira, ilang kilometro pa? Bago mag-umirat, puro 7.8? 7.8 kilometro pa lang, wala ano. Kaya karga tayo tubig ah. dagat na lang. Wala na rin tayo mga panchicha, paps. Lahat kami naka-chinelas na. Ako, di na ako nagsapatos, chinelas na lang ako. Pag nakita ako ng tindahan, una kong gagawin, bibili ako toothbrush. Ang ina, makapal-kapal na eh. Nalaglag kasi dun sa ano, kalabasa. Di ba nakita mo yung deodorant ko? Nakasama pala dun yun. Hindi nga eh. Hindi ko rin napansin, hindi ko na naalala. Nandun pala yung ano, toothbrush. Ang sarap ng ganitong oras pag nagbabike. Sasalubungin mo yung sunrise. Dito manggagaling yung sunrise. Peace, yo. Karga kami dito, refill. Nandito kami sa tindahan. Magre-refill na kami ng mga kailangan namin. Tubig. Tapos kakain na rin kami rito. Lulod na kami ng mga protein. Paluto kami ng mga 12 itlog, corn beef. Tapos kung ano pa. Habang nagpapaluto, punta pa na tayo ng dagat. Diyan kami nagpaluto. Decide na kami na kumain ngayong araw. Kahit maaga pa. Kasi pagpasok kasi dun sa possible, wala na kami makakainan dun. Kaya dito pa lang maglulod na kami. Makikiraan lang po kaya unang umaga. Kaya, dun sila. Do drone shot. Good morning po. Makikiraan lang po. Ay, baboy. Ayun na ayaw ko pag naglalakad ako sa dagat na nakachinelas eh. Inumin pa ako. Dumi agad. Dito maganda mag-boomerang rap oh. Ano ng araw? Hi! Outfit check tayo para sa day 2. Helmet, shades. Bago kong ano, polo na checker the green. Shorts sa taytay. Siyempre, nakapads pa rin tayo. Kasi yung pangmalakasan natin chinelas ngayon. Kahapon ko lang yun nabili. Beach walk, 100 pesos. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side, back in the sheet. Load tayo ngayon. Kailangan natin to para may lakas tayo mamaya. Mapalaban tayo dun sa loob. Dito kami sa ano, pamilyang Sumido. Paluto ng pagkain. Dahan-dahan lang tayo ah. Baka may mawala na naman yung sa atan ko. Kain po. Kain po tayo. Kain po. Kami na yan tayo. Kami na po. Ilang ilog po yan tayo? Ay, maraming ilog yan. Maraming ilog. Pero mga sapa-sapa lang. Pero kayang lakarin po. Babaw nga daw ngayon. Babaw. Mababaw yan. Baka hanggang dito. No? Pero tayo may signal po dun sa loob. Wala. Saan pa po magkakaroon ng signal dun? Nako. Dito lang, may piso wifi dito. Meron dito sa Umiray, dito sa Juan, mayroon dito. May city-side yan, ang Globe saka Smart. Tapos ang next na, doon na sa Nakarna. Nakarna. Oo. Maghapon na kayong wala. Ayos, di mo natawagan ng asawa. Jake, di mo nakatawag ng mga asawa. Abala. Punta tayo ng Bukal. Kasi sila tata, yung pamilyang Sumedo, meron silang ano rito, Bukal. Ang tawag ay Bukal sa Bakahan. Bakahan ba yun? Yeah, Bakahan. Bakahan, Bukal sa Bakahan. Confirm natin. Sabi ni Tatay Sumedo. Pagpasok natin ng ano, ng bundok, wala nang signal. Magkakasignal na lang tayo. Doon na paglabas na natin ng General Nakar. Linaw oh. Yan yung linaw. Bang hipon?
Ay, wow, ang ganda. Dito ang source ng tubig sa ilalim. Lumalabas sa isda. Oo nga, oo nga. Shit, ang ganda. Pwedeng puntahan ng drone mo yan, Rap eh. Ano, yung, lalaki ka? Ubuhos ka? Hindi, titigin niya yung lamig. Dito na tayo eh. Oo, sabi ko na eh, oh. Lalangoy. Hindi ka muna. Ayo. Burger ka muna, Myong. Bago ka lumublob. Burger ka muna. Bukal dyan eh. Lamig talaga eh. Ang sarap. Manginginig ka dyan. Solid. Sarap to ko kahapon after ng bike ko. Kaya nga eh, no? Wala eh. Pang relief, Wala pang eh, relief. Kasi may nagmamadali eh. Sino ba yung nagmamadali? Ako sa inyo. Dumaan pa sa buhanginan. Dalawang nauuna. Bumanginan. Sabi ko, ba't pinahirapan kayo ito yung mga sarili nyo? Yan, malalim mo yung gitna na yan. In the morning. Yung ubo mo tayo, magkano pa rin yung tayo? Babay tayo. Paano pag umuulan, mataas tubig dito? Dalaw siguro. Hindi magbabago pa. Hindi. Hindi. Dito Hindi naman, naman hindi naman to sapa eh. Dapat tayo, magbabago dito ng magtako ng basura. Oo, yun. Para yung ko namin. Dito na tayo. Kargarak ng basura. Hindi pag nakakita yung edit ko sa video, bigat mo na lang ha. Sorry. Ano meron mag-shampoo? Yakat kita. Pwede lang edit mo papakita. Oo, pwede. Okay lang. Tatay Semedo, marami po salamat. Sa ulitin po. Nay, salamat po ulit. Ingat po kayo. Kita-kits po tayo soon. 7:06 na ng umaga at take off na kami. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Merong mga loose gravel. Bungad pa lang yan. Ito na nga. Tatawid na tayo ng sapa. Lakad. Ba na tayo. Pare na natin. Let's go. Diyan yun, dyan. Babaw na. Sarap. Saktong-sakto yung mga beach walk natin, tsinelas dito. Buhat. Ito na yun. Dito na magsisimula ang ating day 2. Dito ang panta. At dalawa ang daan sa ibabaw, baka nang kami. Salamat tayo. Salamat po, magandang umaga po. Wow, putik agad. Ayos to ah. Mud terrain. First time ko to. Makakailang semplang kaya ako rito. Tulak. Una na kayo, una na. Sige lang. Umpisa pa lang, buko na. Baka naliligaw na tayo, magbaliktad na tayo ng mga damit ha. Dito tayo sa uli para nakukuha natin sila. Saka parang hindi nila makikita na matutumba tayo. Hindi nila tayo tatawanan. Grabe to. Bahay kabul pa naman. Tumba agad tayo. Walang hiya. Unang tumba. Dulas.
sa loob ng isang taong kong pagbabike, ngayon pa lang makakaranas ng ganitong klaseng terrain. First time. Meron ako isang binabantayan. Itong pinaglalagyan ko ng Insta. Medyo kumakalas na yung connector niya dun sa clamp. Kaya umuuga na yung aking Insta. Pag lumakas pa yung vibrate niyan mamaya, sasabit ko na lang. May dala naman ako necklace eh. Sarap. Sobrang tahimik oh. Tingnan mo. Di ako magsasalita. Tapos pakinggan nyo. Ilaw. Tingnan mo. Dulas diba? Sasana rin tayo sa mga gitong klaseng train. Basta walang nakakita sa unang tumba natin. Bungad pa lang, tumumba na tayo. Tayo dito. Udalas yung ating bike eh. Dito. Oh, bato. Tayo dito. Nice. Up, bato. Tik na yun ah. Ay ko, sumabit pa yung aking tsinelas. Naninigas yung mga braso ko. Parang takot na takot matumba. Alam mo yun, yung nagpa-practice ka pala magbike, ganun na ganun yung mga forma ng mga kamay mo. Yung alam mo masakit pag natumba ka. After nung mahabang patyakan, akit tayo dito. Hindi bikeable eh. Andun sila sa taas, maakit din sila. Tara, tulak natin yung bike. No, tulak talaga. Hindi ba akong narinig ako ibang huni ng ibon, no? Tingnan nyo, pakinggan nyo. Oh, sumisipol. What the heck? Tingnan yung dadaanan. Bulas to. Mas nakakapagod magtulak kaysa pumidal. Dito kasi buhat natin yung bigat ng bike. Grabe dito sa part na to. Puro bato. Tulak on tulak. Wow. Wild. Wild na wild. Binibit-bit ko na yung bike ko. Yeah. Ay, sa Temyong sa taas. Pagdating natin doon sa taas, inom tayong tubig.
Sip tayo ng tubig tapos chocolate tayo ng konti. Singit lang. Kain muna tayo ng Cloud9. Kunti lang. Kalahati lang nito. Nakakatulong to sa ano, energy. Tapos yung kalahati, mamaya naman. Ito yung tubig natin. Pero pa naman yung ako, dala. Kunti lang. Nagtira ako ng konti para mamaya. Let's go. Okay yung pakiramdam ko after natin kumain ng Cloud9 chocolate. Kaya pag nagbabike ako, lagi akong may baong ganun, chocolate o kaya honey bar. Hindi ako nawawalan ng ganun kasi ano ko yun eh, food supplement pag mga ganitong klaseng trail. Kanina kasi feeling ko parang na-exhaust na ako, parang mapapagod na ako, kaya kumain ako ng kalahati. Meron ako napanood kay Kulots TV, merong siyang nadaanan dito na parang source ng tubig. Sana meron pa ngayon para makapaglublob ng konti. Kaya tinanggal ko yung helmet ko eh. Dagdag init lang eh. At least ito kahit papaano presko. Sarap na nga magubad eh. Kung pwede lang eh. Tulak, grabe ba to? Natanggal yung bag natin. Hindi ko na napansin yung sapatos ko. Sayang. Okay. Wait lang. Balik ako yung sapatos ko. Tingnan ko lang kung baka nandun. Wait lang. Safe. Nakita pa natin yung sapatos natin. Tara. Alis na natin. Dito. Kita natin. Tara. Isa natin ng konti. Malaki nawala sa atin. Alright na. Kahit pa paano pwedeng padyakan. Tandaan lang. Bato. Daan. Apya. Apya. Hop. Hop, ya. Hop, hop. Yan. Yan. Dami sugat oh. Lang yan. Battle scars. Battle scars yan. Hindi niya matatawaran yan. Ito tulad mo to. Takadang yan. Gawa yan dyan. Tangina, tumama na sa pedal, lumaki ng ganyang kalaki. Kala mo naging pigsa. 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Oh, parang ginaganon ko si Rap dito eh. Kape tayo, kape. pa lang. Solid. Ito ahon ng ano, ng atok. Hanggang baba na ng Init-init na nga. Pero sa Baguio, ganda rin. Partner mo pa ng kape. Yung mga Ang tawag dyan, Pinoy. Pinoy na Pinoy. Sima. Kanina ko pa gusto magubad eh. Nahiya lang ako eh. Buti na lang nakita ko sila ng mga nakubad na. Wala, ang init eh. Kailangan sumingaw yung katawan eh. Nagtanggal na nga ako ng shirt eh. Oh? Pinapasingaw ko yung pet ko eh. Punit ah.
Labas yung Punit, backbone mo ah. Meron tayong ano dito, food hack. Ang tawag nito ay jerky. Siguro flavor nito ham. Ito yung kinain ko kagabi. Hamster. Yan o hams. Yan. Kainin natin yung jerky. Pictura nyo. Ham to ham. Ham flavor. Para siyang ano. Hindi siya parang talang ano siya, dry foods, parang mango ano, mango dried mango. Sa 4 PM, kuha na tayo ng resort. Or hindi, baka tumagos tayo yung Infante. Tingnan na lang natin sa mapa. Kung ano. Para bukas, konti na lang papadyakin natin palabas ng Infanta. Preparation pa real. Preparation sa Real. Gusto pa badyak na Real, chap! Kaya tayo. Infanta. Kaso yung bus kaya doon, gaano kaya kalaki bus doon? Maliliit lang. Ano yun eh? Sa baba natin yan, ano? Turbina. Santa Mesa, Manila. Manila ang ano yan. Ako may turbina ako doon. Alam ko may turbina. Meron na doon? Kung wala, di magmamanila na rin ako. Tayo, Santa Mesa tayo. Pwede naman si Ralph. Sa ano? Batangas? Oo. Pwede. Pag uwi. Tapos magmang Olivers tayo. Ay man. Mayroon akong pinapanood dun sa YouTube eh. Yung bata na taga-Tagaytay na nagda-downhill. Galing sa ganito eh. Si ano? Si Sark ba yun? Sark? Kalimutan ko eh. Anong pangalan nun? Basta napapanood ko yun minsan. Ay ko, sakit ng bat. Pwede na i-bike dito, tol. Saan mo na. Alam mo yun, ito yung mga moment na tol na ano eh, hindi ka pwedeng sumuko. Wala kang choice para sumuko kasi pag sumuko ka rito paano ka makakauwi, di ba? Wala namang bus dito, walang taxi dito, walang grab. Kaya totoo talaga sinasabi yung nakita ko dun sa Facebook, yung share ni Lester na sa bike ka matututong hindi sumuko. Tama talaga. Pag ganitong klaseng trail, paano ka susuko niya? Sarap naman ang experience, no? Kahit na tinutulak natin, part to ng ano natin, journey natin dito sa general na car. Kaya kapag mayroon ako napapanood sa YouTube na mga ganitong klaseng content o experience, nai-excite din ako. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko ma-experience yun kahit mahirap, kasi hindi ko masasabi kung kailan ulit yung next set eh, or magsiset pa ba sila, ulitin pa ba nila to, or baka kapag merong ibang nagyaya dito eh, hindi ko na ma-experience yung ganitong klaseng daan, yung ganitong klaseng trail, kasi sementado na siya. Kung hindi ka confident tulad ko, yan, di pa ako masyadong confident sa ganito na trail, eh pwede ka naman maglakad. Pagdating naman sa dulo, magkikita-kita kayo ng mga kasama mo, or kaya kung ikaw mag-isa, pagdating mo sa dulo, makakalabas ka pa rin. Enjoy natin yung mga nakikita natin. Grabe yun po, yun na to, alam mo na to, diba? Pag kasi nagbabike, nakapokus tayo dito sa daan, sa baba, nakapokus tayo sa mga bato eh. Unlike sa paglalakad, pwede pa tayo tumingala, nakikita natin yung paligid. Wow, ang lilim dito. Wala kang katawa-tawa pa, no? Saka sa panahon ngayon 2026, iba na yung mundo natin. Parang hindi na masyado nakakatakot na pumasok sa mga ganitong klaseng looban.
Kasi halos open na yung mga tao. Peaceful na talaga ba? Hindi katulad dati na may kabaka pa, baka merong something dito sa loob. Diba na pwedeng magbigay problema sa'yo or kung ano man. Pero ngayon wala nang ganun. Kahit nga daw sa Mindanao eh. Kasi yung mga kasama natin, si Ralph saka si Patrick taga doon, taga Mindanao yun, sa Surigao. Si Ralph naman nag-Philippine Loop siya, nalibot niya din yung Mindanao. Talagang wala naman nangyaring masama sa kanya at sobrang ganda doon ng Mindanao. Kaya panahon ngayon hindi na nakakatakot mag-explore, di ba? Basta kailangan syempre bago mo puntahan yung lugar, magsa-search ka din, magtatanong-tanong ka din, lalo na ngayon kung nakikita mo doon na may mga pumupunta, ibig sabihin posible, ibig sabihin safe siya. Pero kapag wala pa or hindi pa napupunta ng talaga ng mga tao, kumbaga parang underrated pa na lugar pero safe, diba? Kita natin yung mga bundok doon, no? Ganda, may source ng tubig, oh. Basahin ko lang yung damit ko. Ito isa sa mga hack na tinuro sa akin ni Master para ma-refresh yung katawan natin. Grabe ba to? Tulak malala. Push ng push. May tumbang puno, oh. Zoom tayo rito. Dabi-dabi po, manitiran lang po. Kung ikaw ay sasabak sa mga ganitong klaseng trail or malalayuan tapos ilang days, isa lang sa masasuggest ko sa ito, ano, i-double check mo na maigi yung mga gamit mo. Kung kailangan, tatluhin mo, 4 na beses mo titingnan yung gamit mo, gawin mo. Reflect mo din, tanungin mo sa sarili mo kung kailangan mo ba talaga to or magagamit mo ba talaga to sa trail. Kasi pag hindi mo magagamit, iwan mo na. Gawa ng yung isa o dalawang bagay na dadali mo tapos hindi mo naman pala gagamitin sa trail, hindi mo kailangan sa trail. Yan, laking bagay na nun na kabawasan sa bigat. Isa yan sa mga natutunan ko din sa sarili ko nung nagtakadang ako. Kasi nung takadang ako, yun yung first time ko na bike touring na grabe yung dala ko nun. Sobrang bigat. Hindi ko alam yung mga dapat dalhin. Kaya para sigurado, dalhin ko na lang. Ang nangyari sa akin, ang bigat ng bike ko, sobra. Nahirapan akong padyakan. Kaya puro tulak din ako kahit patag. Yung akala mong kaya, pag nandun ka na sa trail na ganito na yung senaryo, yung magaan para sa'yo, bibigat. Bibigat ang bibigat. Kaya kailangan double check ng maigi yung mga dapat mong dalhin. Yeah. Dali mo lang yung mga kailangan mong dalhin. Mga kailangan lang. Mas light, mas maganda. Pagdating naman sa mga damit, no, suggest ko puro mga dry fit. Kasi magaan lang yung dry fit eh. Saka pwede mo kagad laban. Wala rin, tapos na yung ano nyo, tapos na yung araw nyo sa pagbabike, pahinga na. Pwede mo laban yan, tapos madaling matayo yun kasi dry fit lang eh. Sampay mo lang yun buong gabi, tuyo na kagad yun dahil sa hangin kahit walang araw. Grabe naman tong daan na to. Tulak talaga to. Hindi ko kaya padyakan. I am waiting for a bus at the end of the night.
night. Bye ka pala kahit papaano. Street lamp, red face flame by the light. Up, yeah. Relax. Gone away. Gone away. 58 minutes bago mag alas 12 at dito pa rin tayo sa gitna ng bundok. Hindi ko ma-check yung Strava natin eh. Gawa, yung ano mo, yung parang marami na pindot. 2 hours and 30 minutes pa bago ulit mabuksan. And the sun gonna shine on a brand new day. Bigyan nyo ako ng idea kung paano kung susolusyonan itong problema ko dito sa aking tapakan. Laging tumatama sa paa ko eh. Blooming flowers, as much as I can afford. Ibuhat ko na yung bike ko. Dati tutulak eh. Gone away. Gone away. Diba? Bublog kaya ako dun. And the sun gonna shine on a brand new day for me. Paksa. Brand new day for love. Brand new day. Sirahan si brother. Balian ng spoke. May RD. May ano kayo? May cable tie? Wala akong cable tie. Okay, i-cable tie dun sa ano. Saan? Ikaw, ang dami mong cable tie ah. Sundutin yan para makuha. Akalin? Yung cable tie mo, kumuha ka ng isang cable tie na nakabit. O sige. Tapos meron ako bakante. Bakante, ayun. Yung ano. Tanggalin na. Hindi, huwag mong tatanggalin. Yung spoke, ikabit mo dito sa isa. Dito o kaya dito, mamili ka na lang. Wasak yung rim eh. Wasak yung rim. Tabingil pa siya. Kailangan natin siya i-tanggalin. Nagawa na ng remedyo. Putulan siya ng spoke tapos kumapit dun sa abi niya. Pero okay na. Talaga naman, sa bundok pa nasiraan. Okay na. Kaya mag-change dyan. Kapag-training na sa balagbag, ha? Ganito yun eh. Sa balagbag, puta, pagsak na magad sa kaliwa, pangino. Hindi na lang, makakalabas na tayo rito. Yung dinaan natin kanina, matigas na putik. Possible doon naglalaro yung mga 4x4 na sasakyan. So ibig sabihin nun, kung na-reach na natin yun, possible malapit na tayo makalabas dito. Nice yun ah. Meron pa isa, tol. Dito ako sa gilid. Ingat, ingat! Karga yung bike. Buti pa yung bike binubuhat. Di ba raw tayo dito? Di ba raw tayo dito? Hindi, 2 kilometro na lang. 2 kilometro lang. Dinig man. May kuryente ba dito? Meron. Wala. Wala. Grabe. Takar, unlock. Tagilan ako dun sa pagbaba. Tatakot ako eh. Ako yan. Ako, ilang beses na dulas, buti hindi na sumunod lang. Ako rin, isang beses, tumba ako. Ay, salamat. Kunti na lang. At makakapagpahinga na tayo. Asan kaya yung mga tukmol? Joke lang. Saan na kaya sila? Yun sila. Oh. Liligo na sila. Ligo na. Tapos din yung dito natin. So dito na tayo papalipas ng gabi. Tara, ligo tayo. Tara mo yung camera pa.
may kailangan ng goma sa inyo. Ito ako gising, alas 2. Alas 2? Oo nga eh. Wala na, di na ako nakatulog ulit. Ano oras ba kayo umiga tayo? Alas 8. Alas 8 pa lang yan? Kaya Mahahaba rin na yun, 8 to 2. oo nga ba na. 10, 11, 12, 1, 2, ano? 6. 10 to 2 nga alam. Recharge na kanya nun eh. Daing. Oo. Hot water lang. Ang tawag na to? Dalawang gaya ako kasi alam ko dalawa lang kami nito eh. Oo. Marami yung jerky. Kaya nga kinain ako pag gusto alas 2 ko pag gusto kainin. Wala akong hot water, sabi ko. Ano? Pwede. Wala pa. Pwede di ba? Pwede. Shit ako. Ilang minuto to? 15 minutes lang. 15 minutes lang? Oo, hot water. Last breakfast Alas 5 ng umaga. at Quezon. Alas 5 ka ba? Kain, breakfast. Itlog, corned beef, saka meatloaf. 60 km. 60 di ba? Why not? Kahapon, isang beses lang tayo kumain, no? Umaga lang din. Oo, nakalimutan natin mag-lunch. Nasa gitna tayo ng bundok eh. Wala naman tayong pagkakainan din, eh. Diba? Snack lang talaga. Ito marami ng bayan na dadaanan. Ito lahat ka ba? Kasi sunod-sunod na yan. Ha? Puro barangay na yan. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my head. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with Good morning, good morning. you, I will get to Day 3 na ng the other side. journey natin dito at nasa loob pa rin kami ng general na car. Dito sa may Sitio Dinigman. Nasa 50 plus pa na kilometro yung aming bubunuin. Kasi kahapon, simula pagpasok natin dun sa entrada hanggang dito sa Sitio Dinigman, nasa 30k kilometer ito. Hindi kaya maghapon lumabas kaya meron talagang tulog dito sa gitna. Maraming salamat dun kila ate at kila tatay kasi sa pag-aasikaso. Buti na meron silang charging station. Tapos nag-o-offer din sila ng luto service. Hello po, good morning. Bali ngayong araw kapag nakalabas kami ng maaga-aga, let's say sabihin natin mga alas 3, diretso uwi na kami pa Maynila. Kasi tansya namin baka gabihin na talaga kami makalabas eh. Gagawin namin, matutulog na lang kami sa Infanta at bukas na ng umaga
babiyahe pa uwi ng Manila. Good morning, good morning! Uy! Yun ang mahirap dito eh. Sa Strava natin kahapon, nasa 1,600 yung elevation. Marami akong dalang tubig ngayon. Sinigurado ko. Ganda ng view rito. Ganda na hugis ng pet mo tol ah. Hubog na hubog ah. Napupuri lang. Ito naman. Oh, gumaganyan ka pa. Hugis na hugis. Oh. Kita pa yung panty mo. Wow. Grabe yung daan. Wild. Naka-video ako. Oh. Okay. Tulak talaga. Hindi yan bikeable oh. Kita niyo yan. Ito yung 7 na tinatawag nila. Ayun oh. May kita niyo yun daan. Nadulas. Kunan natin to ng video. Hindi na natin kakat para pag gusto nyong i-review yung daan dito eh makikita nyo ng buo. Hindi natin puputulin tong video na to. Sabi ng mga lokal dito, ito daw yung tinatawag nilang 7. Kaya tinawag na 7 to ng mga lokal kasi biglang gaganon. Ayun yung view sa baba. Sa likod natin, tingnan yung view. Puro buko yung nakikita ko dun. Ang sarap mo, nakar. Ba't kaya general nakar tawag dito, ano? Ma-search nga pag uwi ka ng bahay. Bakit general nakar ang tinawag dito? Hindi kaya pangalan ng general yung dati. What do you think? Opya. Okay pa. Diretso natin to. Diretso. Sarap mag-bike. Pagaan tayo, pagaan. Huwag tayo dyan. Ito matigas oh. Alam mo yun parang gusto mo dumaan dito pero yung bike mo papunta dun sa kakaliwa. Tapos yung kamay mo naninigas, di mo alam kung paano mo i-controlin eh. Pero siguro kaka-experience natin ng ganito. Masasanit tayo sa ganitong klaseng terrain. Practice lang. Sana yun lang. Pero mas makuha yung daan dito sa kaliwa eh. Kaysa sa kanan. Check natin. Parang alanganin ako sa kanan. Try natin dito sa gitna. Tuloy-tuloy lang. Para di mawala yung balanse natin. Oo pa to. Yung katawan ko bumapaling sa kanan eh. Yung nakita ko yung bato. Ito hindi natin to kaya. Padyakan. Tulak tayo rito, tulak. Nakita nyo yan. Yung pababa na yan. Negative. Lakarin natin, tulak natin yung bike. Parang feeling ko kung gaano kataas yung tinulak natin kanina, ganun din naman ata yung pababa. Check natin. Dandahan lang tayo. Sampa natin yung bike dito. Kasi tayo sa gilid. Mini step lang para control. Ay! Hindi na lang. Wild. Baba na kasi ito ng bundok. Kaya marami ng water source. Tawid. Meron pa dun. Liligo sila. Dito po dumaan yung tatlo. Salamat po. Makikiraan lang po. Yeah. Uy, dagat na dito.
Tignan tayo rito. Papalit lang ako ng battery. Yung battery ko, binabalot ko sa plastic. Kahit pabasa tayo, secure yung mga gadgets natin. Pati yung mga cellphone ko naka-plastic din. Saka wallet. Magandang umaga po. Makikiraan lang. Yung mga lokal dito, hindi ako sure kung ay tatawag sa kanila eh. Makikiraan lang po. Nangiti naman sila pag binabati yun. Siyempre dapat tayo yung unang babati sa kanila. Tayo na nga lang yung nakikiraan eh. Good morning ulit! Ingat po kayo! Pauwi na sila. Mahihirapan siguro tayo mag-aral yan. Bata-bata pa siguro, may malambot-lambot pa yung mga muscle natin, no? Ngayon, 35 na tayo. Naninigas-nigas na eh. Kinakaharap natin ngayon, may halong buhangin ng dagat. Kaya, mahirap na siyang padyakan. Oh, hanap tayo na medyo matigas-tigas. Ay, ang ganda. Solid. Not bad. Not bad na experience talaga to. Tulak na natin hanggang dun. Medyo matigas-tigas. Para ma-enjoy natin yung view dito. Di naman tayo masyado nagmamadali. Kuya, good morning. Anong sitio na po ito? Po? Iloilo na po? Ayun. Iloilo. Luwilo. Luwilo, parang ganun. Okay. Malayo pa po, no? Malayo pa po, mga 5 oras pa po yan. 5 oras pa po. Kasi, Times 2 kasi nakabike lang. Sige po, thank you. Dito banda, marami ng mga bahay. Ang sarap na padyakan ng lugar. Sana ganito na lang hanggang doon sa dulo, di ba? Para na-enjoy natin. Wow! Dagat dun, oh. What a wonderful tindahan. Gusto kumain ng ano, halo-halo. Po, palabas po kami ng Panta. Sige po. Ay, ito, kalsada na rito. Talagang ginagawa na nila ng daan dito. Wala na. Ang ganda na ito puntahan sa susunod. Magandang umaga po. Kaya pala binubuldos talaga dun eh. Gagawan talaga ng daan. Kasi syempre para ma-develop din to. Ma-open sa mga turista. At magkaroon ng income yung mga lokal dito. Yun yung pinaka-purpose niyan. Pero sana pag dumating yung ganong point eh, mapalagaan pa rin natin yung ganitong kalikasan. Ako sa totoo lang, na-appreciate ko yung mga ganyan, yung hindi masyadong moderno, tahimik, natural na natural yung ganda. Yung kumbaga parang linis na lang yung kailangan eh. Pag moderno kasi, wala. Parang ang daming tao, ang ingay, di ba? May inuman dito, yung basura, nagkakalat. Mas trip ko yung mga ganitong klaseng underrated kung tawagin. Kaya ako pag naghanap kami ng campsite, hanggat maaari yung ano lang, yung talagang wala masyadong matao. Maganda lang sa moderno kasi siyempre Instagrammable. Di ba? Pasok ka sa mga panlasa ng paramihang mga Pinoy. Ilan lang yung mga gusto lang ng tahimik, kaya nila ng crowded. Yung tipong harap ka lang sa dagat tapos magkakape ka lang. Ganun yun eh. Ganun yung mga vibe dyan eh. Antayin mong sumikat yung araw. Antayin mong lumubog yung araw. Tapos na. Yun lang kadali. Sarap tingnan ng gulong eh. Na lumalapat dun sa mga malilit na bato. Talagang feeling mo outdoor talaga eh, no? Narinig nyo ba? Ayan, tatahimik ako, pakinggan nyo. Natapos na tayo sa buhanginan kanina. Ito, puro gravel naman. Puro graba. Sige, bakbak. Hanap tayo ng bato-bato naman. Kompleto Ricardo. Bato, putik, buhangin. Nakalagpas na tayo dun sa may mga gravel na daanan. Ang pumalit naman ito, lupa. Tapos medyo may mga bato-bato na matatalim. Iniwasan natin yung mga matatalim na bato. Ligo ako sa gilid. Malayo na sila, no? Okay lang yan.
Kikita rin naman kami sa dulo. Marami pa kayo makakasama sa dulo. Po? May mga kasama pa kayo. Hindi ako na nahuli. 4 lang kami. Kami sugat. Nagkatagal tayo din nga nina na amo to ka ba? Magkano 20, bibili din ako. Banda-banda dyan. Uy. Isa. Hindi lang natin to. Hop. Hoy. Tigil. Magunis tili ka. K-Spor. Tandaan lang. Hop. Hoy. Hop. Hop. Control. Easy lang. Agi na tayo dun Buti na na-control natin. Hop. Hop. Relax na, relax na. Nice. Thank you. Muntik na tayo dun. Kakantahan sila. Simbahan. Chapel pala. The Gospel Church. Kuya, saan po yung papuntang Infanta? Ayos to Wow! Galing! Record ba? Naka-record nga. Ito yung sinasabi ni Kuya. Dadaan ng tulay. Paklawan tulay. Nice one. Ito yung sinasabi ni Kuya na malalim. Lumalagpas tao. Ang kulit mga bata Ayos Digo tayo. Ay, saan po kayo buhat? Galing po? Sa Kabanatuan. Aba. Ay, kami. Araw, takbo kayo. Doon po kami natulog sa Diligman. At kasi baka hindi mga alaon na. Bait ka, yung papahinga na magpapahinga pa. Ay, di pa nga. Maigi kong si Di Makina yan. May pawis yan. Naligo po ako sa ilog. Madami kang dadaan ng ilog yan. Meron pa po dito? Oo. Doon. Kung gaano kalalim kuya? Nasa sapo. Paano dadaan? May tulay. May tulay. Akala ko walang tulay. Pwede ba iwan ko na ng photo dito? Oo. Sige po, salamat po. Ba ito ba? Pucha, may kalabaw doon. Walang hiya. Ang ganda ng bigo natin. May karabaw pala. Boss, painpanta po ito. Salamat. Tapos na tayo. Woohoo! Tapos na tayo. Kabdi na ng mga pako. Sunburn to, Brad. Ano ba yun, tol? Maraming salamat kung umabot ka rito. Hanggang sa susunod na padyak ulit.
3:30 ng umaga. Dito kami sa Baliwag Transit. Uusap pa sila kung ano, tatanggalin ba yung gulong dalawa or lilipat kami ng bus. Bali, 24 ng April ngayon. Plano namin, tagusin yung ano, Dingalan to General Nakar. Bali, 4 kaming magruruta na nakabike. Paps, ano Paps? Tanggal gulong? Alright. Tara, tanggal mo tayo ng gulong. Tumahirap sa akin, hindi quick release eh. Inaalin range pa eh. Alright. Ay, kuya, thank you. Thank you, boss. Thank you, boss. Kakatapos lang natin magkarga ng mga bike. Ngayon, dahil na tayo. Papuntang Cabanatuan. Nasa 5 oras daw yung biyahe niyan. Pagdating namin sa Cabanatuan, nilipat kami ng bus papuntang Dingalan.